Minsan kasi medyo mahina or mababa yung patience ko sa ganyan eh. Yun sa mga nag-cold calls. Pero hindi naman disrespectful sa kanila pag sumasagot ako. So, I do my diligence pa rin. Pero sometimes kasi kapag medyo makulit na, nagbabago rin yung timpla natin as a customer. So, yun yung ayaw ko. Ladies and gentlemen, this is the Real Hustle Show with Marlou Mirillius, where excuses gets crushed, 9 to 5 mindset gets broken, and we only talk real business, real moves, and real money. This show is all about the grind, the grit, the growth, and the glory. And today's show, we got a local business leader who's heating up Winnipeg, literally heating up the Winnipeg. Joining us today, the founder of Green Department HVAC, a company known for top-tier residential and light commercial heating and cooling solutions with a reputation for reliable 24/7 emergency service and customer satisfaction from installation and maintenance for emergency repairs. They're keeping home comfortable year-round. Welcome to the show, Kuya. Hey, good morning, good morning. Good morning sa mga viewers. Kuya, sa mga hindi nakakilala sa'yo, sino ba si Lito Mendoza? Well, I'm the owner, CEO, founder technician ng Green Department HVAC. We serve dito sa Winnipeg, mainly sa Winnipeg area, but outside Winnipeg, like 100 kilometers outside the perimeter, we do service as well. And yeah, we started noong 2019 during the pandemic, and we get stronger and stronger, and up to now, nasa 1135 kawaitin kami. So, yeah. That's awesome, bro. Kuya, paano ka nagsimula sa HVAC industry, and at ano yung mga moment na sinabi mong gagawin ko tong bilang negosyo? Actually, walang plan. Parang ano lang yan eh, parang blessing in disguise. So, when we came to Canada, wala naman tayong plan na magbi-business. Hindi rin natin alam kung ano yung magiging trabaho natin dito. So, when we applied as an immigrant, ang sabi lang kasi sa amin ng Canada, as a computer engineering graduate back home, pwede daw akong maging electronics and communication engineer dito sa Canada. So, nag-apply kami, and wala naman tayong plan talaga na mag-business kasi I don't even think na magkakaroon ako ng business like heating and cooling. And ang sabi lang namin ng wife ko, so whatever, kung anong meron sa Canada, then we will start, iwanan natin yung career sa Philippines, and anything na magiging trabaho, whether it's a low-class job or any kind of job, whether magiging aligned sa dun sa career namin sa Philippines, it doesn't matter as long as magkakasama yung family. Yeah, so walang point na sasabihin mo na sige magbi-business ako. So naman talaga kasi pag galing tayo ng Philippines, basta kahit anong trabaho, lang natin eh. Parang ang nangyari lang is opportunity dumating, parang yun nga sinabi ko, parang blessing in disguise. Nagkaroon ng license and tumagal sa industry kasi since 2007 ito na yung parang naging main job ko dito sa Winnipeg. Okay. So nagsimula ako as call center agent, pero siyempre hindi yun yung ano natin hindi yun yung cup of tea. Kumbaga parang nasa more on technical side tayo kasi nasa engineering tayo sa Philippines. And sabi ko nga parang kahit anong job, pero nung nasubukan ko yung pagiging call center, parang hindi talaga yon ang para sa akin. So we explore, and then actually 1 week lang ako doon. Nasa ano pa lang ako doon nasa training ground pa lang ako doon. Sabi ko parang hindi ito talaga yung para sa akin. So parang alam mo naman malalaman mo mamano mo yan mafe-feel mo siya talaga. And dumating yung opportunity na okay, pwede pala ito, which is siyempre weather, ano tayo dito, di ba? Yung weather natin medyo extreme, malamig, mainit. So medyo pangit. So even do sa Philippines talagang sanay ka sa mainit. Nagkataon lang na merong company na napasukan with regards to heating and cooling business.
And then, nag-start ako as a helper and then the rest is like history na. So nag-start ka pala sa isang company, doon ka So basically yung company na yun yung first company na pinasukan mo na Na 4H heating, back. 4H back. And then after nun, nag-stay ka na doon the whole time. Stay ako doon. I thought doon na rin ako mag-retire pero siguro may plano ang itaas and then nagkaroon ng opportunity na magtayo ng sariling company. It's not as easy as it looks like kasi unang-una wala tayong alam na or wala tayong prior experience na mag-set up talaga ng business, even though meron tayong experience na pinadala offshore from Philippines to Asia Pacific to handle some businesses doon, pero hindi yun talaga sa akin. Kumbaga funded. So parang napakadali, di ba? Kasi pag funded ka, parang sige, ito gagawin mo. Kumbaga meron ka lang list na kailangan mong gawin. So hindi mo naiintindihin yung financial behind the scene nung pagse-set up ng business. Pero ito kasi is sa'yo lahat eh. So from basura, ideas or implementation, and siyempre yung pag-acquire ng mga equipments, pag-hire ng tao, sa'yo lahat yun eh. So medyo talagang stressful. At the same time, nahit tayo ng pandemic. So yun yung 2019 and then siyempre nag-start ka pa lang, nag-hit ng pandemic, then hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. But blessing pa rin, binigyan tayo ng courage sa taas. And nalampasan naman. Okay naman until today. Gusto kong bumalik dun sa moment na sinabi mo na sa sarili mo na okay, itatry ko yung business na yun. Ano yung moment? Describe mo sa akin yung moment na I think I'll rather do business than mamasukan ako. Well, kasi nung time na yun, maraming mga nag-o-offer sa akin na there are actually significant 3 companies na nag-o-offer sa akin, malalaking company sila, na gawin ko yung i-improve yung service side ng business nila. So kinukuha ka talaga nila. Meron tayong isang company na parang franchise, yung company na yon. And then medyo nag-struggle sila with regards to services. So gusto nila gawin yon. Then merong isang company naman na malaki na siya pero wala rin silang side ng services. Even though nagsa-service na sila before pero wala sila yung tipong talaga nagmamanage ng service na po pwedeng hands-on. So meron sila yung talagang kunwari manager lang, nasa office and makikipag-communicate sa customer, pero kapag may real problem na at hindi ma-resolve ng technician, so wala sila sa ganung level. So sa amin naman, so napag-usapan namin ni Mrs. na nung pumunta kami dito sa Canada, iniwan namin ang lahat sa Philippines, career growth, and kung ano man yung career namin doon. So iniwan talaga namin. Nag-start kami from scratch with pocket money na $2,000. Yun lang. So nakapag-start naman kami. So nung time na nag-a-apply ako, so para napag-usapan namin ng wife ko na why not na mag-start na lang tayo ng sarili natin. So thinking na maybe 1 or 3 services in a week, medyo mabubuhay na kami kasi ako lang yon. Or kung magkakaroon man ako ng helper, then mag-hire ako ng helper, which is ang nag-start na helper ko noon is yung eldest son ko. So sabi namin parang, one install a week or 2 weeks, medyo okay na kasi hindi naman extravagant yung buhay natin sa Canada eh. So we only live dun sa means na kaya talaga namin. So wala kaming malaking utang, parang gano'n. So parang day by day lang. So and isang I would say proud ako is yung pag-handle ng financial. So hindi ako yung tipong sige, mangutang ka sa ganito or bibili ako ng ganito. So hindi kami ganun ka-extravagant ang lifestyle. Even sa Philippines. So medyo hate ko talaga yung utang eh. Okay. Pero kung kailangan, siyempre. Ako din, hate ko yung dati. Ano yan eh, kung kailangan mo for you to grow, then you have to flow dun sa river, di ba? Yeah. Parang ganun lang yun eh. There's good debt and bad debt. Oo. Tinatawag nila. And then yung bad debt, then gawin mong good debt. Di ba? Yun lang naman yun. Be positive. So yun yung nangyari.
And then, yeah, so sabi namin, may license ako ngayon. Yung wife ko nagwo-work na sa medyo okay naman na company. She works at Boeing. So medyo okay naman yung trabaho niya. Sabi ko sa kanya, di pag nag-fail, di buhayin mo na lang ako. Ihahatid na lang kita, susunod kita, maglalaba ako, alam mo yun. So maraming po pwedeng gawin. Kung mag-fail yung business and ibig ko sabihin parang hindi naman end of the day. Exactly. Parang end of the world, end of the world. Parang hindi gano'n, oo. So marami kang gagawin, maraming pwedeng pag-applyan. So nung nag-work ka, nag-quit ka lang right away? No, hindi. Sinadya mo muna siya? No, I got fired out. Okay. I got fired out. So, parang parang blessing nga lang na nagkaroon ng opportunity. Okay. So natanggal ka sa kumpanya, tapos doon na nag-start yung idea na mag-business? Hindi rin. Ang bala ko talaga is mag-apply lang. Mag-apply ulit. Mag-apply lang ng mga kasi may mga offer nga rin eh. So maraming offer na dumating, pero ang naisip lang namin is kung magtatrabaho ako, gagawin ko yung 100% because I always do yung best dun sa ginagawa ko eh. So I always give like 110%. So pag nagtrabaho kasi ako is parang it doesn't matter kung ano yung ginagawa mo. Yun din yung parang negative side ng nangyari sa akin. Kung ano yung ginagawa ko dati, basta may work, then I leave it, whether it is family matters or kung ano man yung ginagawa. Nanonood kami ng sine, pag may tumawag, sasagot ako, lalabas ako. Ganun ako magtrabaho. And nung nanganganak yung wife ko, this is actually a true story. Nung nanganganak yung wife ko, yung isang kamay ko nakahawak sa phone, answering customer inquiries. Yung isang kamay ko, hawak ko yung wife ko. So ganun talaga yung ganun kami. Ako ka-dedicated dun sa work. Swerte talaga ng amo mo. Hindi natin I mean, ganun talaga pag nagtrabaho ka, so you need to give them like 100% kasi sinusweldohan ka naman eh. Sa akin kasi, kung magtatrabaho uli ako sa iba at gagawin ko yon kung ano yung work ethics ko, then syempre, medyo swerte na noong pagtatrabahuhan ko ulit. Yeah, swerte talaga. Doon na yung ganyan ka ka-dedicated. Oo, doon na yung dumating sa point na why not gawin namin yun sa sarili namin, sa family at the same time, pwede pa rin tayo makatulong doon sa mga ibang bagong dating kung papala rin. So yun yung plan na tipong if ever mag-push or mag-bloom yung company mo, then meron ka ng capability to hire yung iba na mag-start ulit dito sa Canada. So yun yung parang behind objective namin, kaya kami nagtayo rin ng company. Pero hindi doon kami nag-start. So siyempre, kapag nag-start ka ng company, ano yung magi-gain mo personally, ano yung mababayaran mo ba yung bills mo. So yun lagi ang objective. And then nung nag-bloom na siya, nung medyo dumadami na rin yung customers, then yun na yung objective na sana nga makatulong tayo kasi doon naman tayo nanggaling. Paano nyo na-scale yung company nyo? Kasi from sabi mo, isa lang yung helper mo, which is yung father-in-law mo ba? Sabi mo? No, yung eldest ko. Eldest brother mo? Yeah, eldest na son. Ang helper mo lang? Ang helper ko, yeah. Okay. So ano sa noon? Siguro mga, I don't know, 18, 19 years old. Pwede na. Okay, Yeah. so from being just two persons sa company nyo, paano kayo nag-grow? Ilan na ba ang tao mo ngayon, if you don't mind? Well, 15 including ako. So kasama na din yung office, kasama na din yung sa warehouse, sales, technician. So 15 na kayo ngayon? almost 15 na kami ngayon. So ano lang, hindi ko rin alam kung papaano, pero parang day by day. So walang plan talaga. So kung kailangan ng let's say, siyempre dumadami na yung customer mo, and then you feel hindi mo na kayang i-serve yung quality na nagagawa mo kasi dumadami na sila, then you have to rely to other person. So doon na kami nag-hire ng medyo paunti-unti. Pero swerte ko lang kasi yung mga technician and tao na tumulong sa akin from the start until today, nasa akin pa rin. What we do kasi sometimes, hindi ako nagpo-focus sa skill eh.
kapag nag-hire tayo ng tao. So, I usually focus kung ano yung attitude nila. Kasi yung skill, pwede ko na maituro. Tama. Pero yung attitude, medyo mahirap baguhin yan eh. Mag-hire ka ng tamad kaysa sa mag-hire ka ng tawag nito. Mag-hire ka na ng masipag kahit wala masyadong alam sa trabaho kaysa mag-hire ka ng tamad na mas skilled sa trabaho. Oo. 'Di ba? Kasi Oo. yung skill nga katulad ng sinabi mo, mari-refine yan eh basta masipag. Yeah, and besides more on ano tayo customer service and satisfaction. So and sa community natin, ako kasi lumaki ako sa medyo talagang dapat i-respect mo anybody, especially yung mga elders ng ano natin sa community. So, siyempre, yung mga hinahire namin, so we will make sure na pag pumasok kami sa bahay, parang from the start, from dun sa property pa lang ng bahay, nare-respeto na namin yon until dumating kami dun sa may-ari itself. So, siyempre, pag ang technician na nakuha mo or yung mga tumutulong sa iyo na mag-work to complete yung job is merong attitude, medyo hindi mo na mababago yun. Right. So, madadala na ng lahat yun. So, para siyang magiging ano yung parang virus na Cancer. Oo, cancer. 'Di ba? Parang yung isang tao okay pero hindi sorry. Yung the rest is okay pero isang tao lang yung medyo may attitude, madadala na lahat yan. Exactly. And then medyo ayoko na rin ng drama kasi sa company. Yun naman talaga eh. No drama. Oo. We love making money but no drama. Focus lang talaga. Focus sa quality and then yung happiness ng customer at saka ng mga tao. Nandun, then, you can live day by day. Oo. So kuya, maraming magagaling na technician, very skilled, pero hindi lahat nagiging successful sa negosyo. Ano sa tingin mo yung naging malaking factor kung bakit nakasurvive kayo at nag-grow? Well, first thing is yung upbringing ko. Ano kasi kami, hindi ko alam kung sa batang 90s pero 90s? Medyo may ano na tayo may edad na tayo Pero ang ano ko kasi doon sa upbringing kasi namin, especially doon sa family, hindi talaga kami nagrereklamo. So kumbaga parang sabi nga nila kapag makikita natin yung difference din. So kapag kumuha ka ng courses sa Philippines, medyo wala yung point na mag-quit ka doon sa course na yon and then maghahanap ka ng ibang course para ma-satisfy mo na yun yung talagang course para sa iyo. So sa akin iba yung nangyari. So sa aming mga siblings ko iba rin yung nangyari. Kung ano yung kinuha na namin, we have to make sure na matatapos namin yon at a certain time and then after that kailangan makakapagtrabaho ka na. So, yun yung isang experience na dala-dala ko until today. Na, kumbaga parang pag may problema dito, then problem yan. I-resolve mo. Lagi naman yan may solution eh. So, yun yung nangyari siguro. So, dahil siguro sa ganong attitude and din yung pananaw mo sa buhay, then lahat ng problem siguro medyo malalampasan mo. That's why I would say na nag-grow din yung company dahil doon sa ganung vision. I love it. Yeah, and besides, ano rin kami, kumbaga parang sa company namin, so we take pride doon sa ginagawa namin. At the same time, isa rin kami sa company na, let's say ako yung founder ng company at the same time, ako rin yung nagwo-work as a technician. So meron akong license, so I have the credibility na ipakita sa customer na kaya kong gawin yan. Just hindi ka lang yung boss na hindi sasagot ng telepono. So pero I make it a point na kung may concern siyempre ang customer, I make it a point na sana concern is directly sa akin. So ako yung mag-ano ng stress rather than ma-stress yung mga technician ko. Kasi ang sinasabi ko sa employees, sa mga kasama ko sa work, ayaw ko na idadrag nila yung paa nila every day or in the morning na para papasok sila kasi kailangan nila yung trabaho. So wala yun sa mga attitude ng mga technician namin. Parang sila pagkatapos ng trabaho nila, so meron silang time sa family and then I make it to the point na yung scheduling kung on call ka this week, hindi ka on call next week.
And So, stagger mo. Yeah, and kung hindi mo kaya, even though on call ka ngayon at hindi mo kaya at kasi meron kang ibang ginagawa, I'll make sure na ako kaya kong gawin or punuan yung schedule na yun. And gusto ko yung sinabi mo na kung paano kayo pinalaki ng magulang nyo na pag may gusto kang gawin katulad nung school, tapusin mo yan. Yeah. Right? Ang dami kasing mga bata ngayon na merong options eh. Yeah, which is maganda yung may option talaga. Maganda talaga, pero the thing is, tinuturuan silang paano mag-quit din ng mas mabilis. Yeah. Right? Hindi nila tinatapos yung isang bagay na gawin mo yan, tapusin mo yan. Kumbaga wala kang pride dun sa ginagawa mo. Kasi kung nahihirapan na sila, bigyan kita ng story. Nung nag-start ako ng real estate, syempre pumasok ako sa isang course, bumili ako ng isang course, 20,000. Plus tax pa. So, ang unang mindset ko, pwede ko bang hulugan? Sabi nila, mas magandang hindi mo hulugan. Yeah. Kasi, madaming nag-quit through the process, halfway through the process, kasi nahihirapan na sila. True. Right? Kasi, pag kunyari, naghulog ka ng 5,000 or 2,000, tas nahirapan ka na. Yeah. Hindi ko na itutuloy yung the rest. Kasi, at least 2,000 na yung natalo sa akin. Instead of, sabi niya, baguhin mo yung mindset mo na bayaran mo lahat and then change your mindset na you need to get that money back. Yeah. So now it makes you more na motivated na kailangan ko yung makuha ulit yung pera na yun. Oo, ganun talaga. And then same thing with nung nag-aral ako dito, yung curriculum ng apprenticeship, kumbaga dati, parang nung time ko, kukunin mo yung first level and then second level magkakaroon ka ng gas ticket kapag naipasa mo yung provincial exam. And then after that, magtutuloy ka ng refrigeration para makuha mo yung pagiging journeyman. So talaga ngayon, iba-iba talaga siya. Iba-iba siya. Ngayon, during that curriculum, siyempre kapag may gas ticket ka na, you could able to install, legally, you could able to install yung mga gas appliances up to 400,000 BTU. So yung ibang mga kaklase ko, nung time na yun is, after nila makuha yung gas, hindi na sila nagtutuloy na refrigeration. Kasi may gas ticket na sila. So, yun yung tipong ginastosan ka ng apprentice, ng apprenticeship Manitoba, ng government, kasi medyo pahirapan para makabuo ka ng isang group o ng class. So, ngayon, kapag tumigil ka, nag-stop ka after mo makuha ang gas ticket mo. So, siyempre, yung fund ng government, dire-diretso pa rin. So, malaki ang nalulugi sa kanila. So, yun yung isang point na maraming option. So, ngayon, medyo binago na ng apprenticeship yung curriculum. So, ang ginawa nila, kailangan mo munang kumuha ng refrigeration. Kasi, inuna nila yung sa refrigeration. Kasi, kapag may refrigeration ka, hindi ka po pwedeng gumalaw ng gas. Right. So unlike before, kahit pag may gas ka at wala kang refrigeration, basta marunong ka, illegal yon pero pwede. Kasi meron din mga companies talaga na alam naman natin na may company pero walang license pero gumagawa ng ganito na refrigeration, humahawak sila. So binago yun ng apprenticeship Manitoba, ginawa nilang refrigeration muna. And then, after that, babalik ka ulit for gas ticket. So, medyo natuto na rin ang apprenticeship Manitoba. Yeah. So, bilang business owner, paano nagbago yung mindset mo from trabahador to leader ng company mo? Ng isang kumpanya? To be honest, hindi naman siya talaga nagbago eh. So, yung pananaw ko is the same pa rin kahit nung nagtatrabaho ako sa iba-ibang company, even sa Philippines pa. Kasi parang ang pride ko kasi kapag nagtrabaho ako, para bang ang responsibility ko is yung buong company. So, ganun ako as a person eh. Parang kahit nung, kunwari, pinag-aaral ako ng kapatid ko, so, siyempre, ako naman, since pinag-aaral ako, parang responsible ko na ipaglabas sila,
ipagtupi yung lahat ng mga gamit nila. Para pagdating nila ng bahay, wala na silang gagawin. Aside sa pagluluto, kasi di ako nagluluto. Parehas tayo. Oo, pero syempre yung paghuhugas ng pinggan, or paglalaba, or pag-aayos ng anything sa bahay, parang yun yung sukli ko eh. So ngayon, Just to kapag give back. nagtatrabaho ako, ganun din. Kumbaga parang, even though ang trabaho ko lang, let's say nagsimula ako sa failure analysis sa supervisor sa IBM companies. So ang trabaho ko is, siyempre, mag-analyze ng mga failed control boards. Pero aside from that, parang ang gusto ko, even though ma-analyze ko na yon, nasaan yung root cause. Lagi akong ganun eh. Kumbaga, kailangan ko ma-resolve para hindi na uli mangyari. Oo. So ngayon, sa company namin, so parang pag nag-hire ako ng tao, kung ano yung responsibility nila sa family nila, sa company itself, sa bills nila, I'll take that responsibility sa akin. So kapag wala akong maipasok na trabaho sa kanila, then definitely, alam ko, hindi sila makakabayad ng bills. Right. So, ganun ako from the start. So, siguro yung attitude na yun din yung nagbibigay sa amin ng, sa akin at sa family namin ng parang strength para mag-push ka up to the limit or beyond dun sa limits ko. Kasi maraming umaasa sa'yo. Parang ganun. I love that. Pagdating sa customer, kuya, ano yung non-negotiable values mo pagdating sa serbisyo at reputation ng company mo? Well, yung pride, basically, ano yan eh, hindi sa mayabang tayo sa customer, pero ang sa akin kasi is alam ko kung paano mag-work yung company itself at paano rin ako magtrabaho or paano ko suklian yung binibigay nilang trust sa akin. So basically, kapag pumunta ako sa customer at hindi sila kumuha sa akin, parang ang sinasabi ko, it's not my loss. It's their loss. Kasi ano yan eh, kumbaga pag tumawag sila sa akin, I'll make sure na 110%, kahit ano pa yung ginagawa ko, sumasagot ako sa telepono. Kung ma-miss ko man siya, babalik at babalikan ko sila. So hindi sila mahahang. So yun yung pride na yung ibang company owner or yung ibang workers, medyo wala sa kanila yon. Kasi sa kanila, pagdating ng 8 o'clock or pagdating ng 5 o'clock, tapos na yung work nila, then burado na yung yung responsibilidad mo sa company. Yeah. Wow. Gusto ko din yung sinabi mo kanina na shoot na wala sa isip ko yung parang it's their loss kung hindi yes, yun. Kasi iba pinipilit yung service nila dun sa customer. Bababaan ko na lang yung price mo para sa akin ka pumunta. Kasi you have to know your value rin. No, exactly. Tama yan. Dapat to be a business owner, alam mo kung kailan ka maghihindi or kailan ka parang magpupush to gain yung customer mo itself. Kasi may hindi naman lahat ng customer is a good customer. To be honest, di ba? Right. So ako, customer din ako eh. So sometimes I am a really bad example na pagiging customer, especially sa mga call center. So minsan kasi medyo mahina or mababa yung patience ko sa ganyan eh. Yun sa mga nag-cold calls. So, pero hindi naman disrespectful sa kanila. Pag sumasagot ako, so I do my diligence pa rin na pag sumagot ako ng ganito, pero sometimes kasi kapag medyo makulit na, medyo nagbabago rin yung timpla natin sa customer. So yun yung ayaw ko, na i-push yung company natin sa mga customer. Kung talagang ayaw nila at we did yung explanation na the best as we could and ayaw pa rin talaga nila, then that's it. I mean, hindi ko na po pwedeng i-push pa uli para lang makulitan sila. At the end of the day, magiging sila, bad customer dahil sa pagpupush ko. Exactly. Yun din yung iniiwasan natin. Tsaka, pag mahal ka, I think, hindi sa price, pero pag mahal ka, tapos pinili mo yung cheaper, minsan, nadodoble pa yung Yo, marami nangyari sa amin. Right? Sa construction, ganun din ako nung nag-start eh. Yeah. Siyempre, pipiliin mo yung pinaka-cheap. At the end of the day, pagka pinili mo yung cheap, uulitin mo yung ginawa nila. Yeah, true. So, at the end of the day, mas mamahala ka. Oo. Ako naman, marami nangyayari sa amin gano'n. So, kumbaga parang, siyempre, inquiry, magkano itong furnace mo, magkano yung air conditioning mo, or yung services mo, kung magkano.
Di siyempre kami naman, talaga sasabihin namin, honest kami sa customer, ito yung kaya namin gawin, ito yung trabaho na ginagawa namin, and then yung after sales namin is ganito rin kami mag-support. Ngayon, sometimes, pag sinasabi nila, medyo mahal ka ng konti, then that's fine, kukuha sila sa iba. Pero may dumadating na point na after maybe a month or sometimes a year or two, tatawag sila kasi ito yung nakuha ko, medyo may problema, hindi nila ginawa kung ano man yung napag-usapan namin, tapos tatawag sa amin, pwede mo ba kaming tulungan? Yun yung point na hindi ka dapat na magiging mayabang na tipong sinabi ko na sa inyo. I told you so. Parang ngayon magsisi ka kasi hindi ka naniwala sa akin last time. Right. So hindi kami gano'n. So ang inaano namin, okay, kung may problema ka diyan, then we could able to help you to prevent kung ano man yung pwede mangyari in the future kasi nandito na kami. Kami yung backup mo, kami yung second. Kumbaga parang kung hindi kami yung first choice mo, nandito kami as second, as third, walang problema sa amin yan. Ganun pa rin yung quality ng work na ginagawa namin even though last option kami sa customer. Kaya kung mag-hire kayo ng cooling services, heating services, I might as well go with the magandang reputasyon. Oo, kasi ano naman yan makikita rin naman ng customer natin yan sa, let's say, tsaka sa review. pogi owner. Pwede yun. And then, sa review, kasi hindi naman tayo nagbabayad ng mga customer na nagre-review. So, yung iba natutuwa rin ako, overwhelming sometimes kasi yung ibang mga customer talagang sila na yung nagre-referred kasi ito yung ginawa sa kanila and then nagbibigay sila ng magandang review kasi medyo natuwa sila. So yun naman yung medyo pride na priceless. Pag yun yung dumating sa'yo, nakita mo na ganito yung naging review, yung mga technician mo, medyo maganda yung ginawa kahit hindi mo na sila tinuturuan kasi more than 5 years na sila sa'yo, di ba? Yung ibang mga technician, kapag medyo tumatagal na, medyo lumalaki ng ulo. Doon tayo swerte. So sa mga kasama ko sa work, talagang from the start until today, medyo hindi sila yung lumalaki yung ulo. So kung ano yung attitude nila from first day na nagtrabaho sila sa green department until now, ini-improve pa nila. So that's the best thing, and very thankful ako doon kasi yung mga kasama ko sa opisina, medyo talagang 100% na nagbibigay sila ng trust sa company itself. So binibigay din nila yung trust na yon, and 100% responsible sila dun sa customers namin. Shout out sa mga green department crew. Kuya, may panahon na ba na naisip mo na gusto mong sumuko or mag-slow down? Oo, gusto ko na umuwi Philippines. Pareho tayo. Well, parang wala naman. Siyempre may mga days, times na parang, siyempre, minsan naisip mo, pagod na ako, ganito na ako. Pero hindi Sa dami ng iniisip mo, let's say, yung pagiging responsible ko doon sa technician or sa employees and then sa customers. Parang parang wala ako parang hindi ko iniisip na dadating ang point na magre-retire ako Parang gano'n Oo. So hindi naman, parang wala pa rin ako sa point na iniisip ko na susuko ako. Paano mo naman na-handle yung stress and pressure lalo na kapag may emergency call, staff issue, at business decision na sabay-sabay? Wala lang, parang mag-ano ka lang, hihinga ka, take a break, ganyan din yung pag, siyempre kapag nagtatrabaho ka, sometimes kasi may frustration. Hindi naman lahat ng trabaho madali, especially sa installation namin. So, nung nag-i-install ako, nung nagsa-service pa rin ako, so hindi lahat ng bahay is accessible, hindi lahat ng bahay is safe, so hindi lahat ng oras is parang Canada yung pinagtatrabahuan mo. So sometimes pag may tawag ka ng 3 o'clock, hindi mo alam kung sino yung madadatnan mo sa bahay. So stressful din. So ang ginagawa lang natin is, kapag stress ka sa isang bagay, labas ka lang ng konti, take a break, hinga ka, mag-ano ka ng fresh air, and then after that,
balik ka na uli sa trabaho mo. So, ganun lang yung ginagawa ko. Walang stress na tipong iisipin ko yan na ng one week or 2 weeks or maybe 1 day. So, laging parang ang thinking ko is laging may solution yan. Yes. Ngayon, kung wala na solution, wala na akong magagawa. Di ba? Sunugin nyo na yung bahay. Oo, Bibilin ko. Parang ano lang yan pag may, yun ang sabi ko sa mga technician, kapag may concern ang customer, don't get stressed. Let me know. Right. Kasi ako rin naman yung mag-decide ng last di ba? Yeah. So, ang ano lang naman, ang target lang naman natin dyan is to make customer happy, and then maganda yung quality ng job natin. Kung maging break even tayo, maglulugi tayo, and then that's it. Isang customer, hindi ka malulugi ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses. So, ngayon, kung ganun ka as a business, then sarado mo ng business mo. So, ang ano lang dyan is, malugi ka dito, then pwede ka naman kumita sa ibang We bagay. play the average. Kumbaga parang hindi naman every time is ang customer mo is medyo pangit ang ugali or lagi kang, alam mo, may mentality tayo. Sometimes you have to anong tawag doon? Parang i-overcome yung crab mentality ng mga ibang customers din natin. So sometimes sinihila tayo pababa. Then siyempre, hindi ikaw yung tipo magpapahila. So you have to gauge kung ano yung capability nila at kung ano yung capability mo rin. Which is, better ka lagi sa kanila. Exactly. Ano yung biggest lesson na natutunan mo sa negosyo na sana nalaman mo na agad noong nagsisimula ka pa lang? Being open-minded, maybe? Oo, kasi ano yan kapag close-minded ka, kahit nung dati pa, wala may stuck ka lang doon sa problema, wala kang maiisip na solution. Ngayon, kung open-minded person ka, so lahat yan may positive vibes na makakaisip ka ng solution kung ano man yung magiging problema mo. And hindi lang doon, kumbaga parang kung ang product mo is eto lang, then at kino-close mo yung door mo sa ibang products, then hindi ka mag-grow. Yeah. Any best advice na nakuha mo from a mentor or a coach or kung saan man, sa parents mo, magmula nung ano ka? Don't get stress. Paano yun? Don't get stress. Ano lang yan, basta sa lahat ng problema may solusyon. So, Kaya wala kang wrinkles eh. meron rin. Hindi lang halata. Sabi nga nila, parang minsan nga pag tinatanong ko yung edad ng iba, parang born ako ng 2003, parang feeling ko born ako nung ancient na di ba? Kaya pero ano lang yan. So yun yung biggest lesson na nakuha mo, don't get stressed. Don't get stressed, and lahat nga may solusyon, whether right away yung solution mo or maybe pangsamantala or pangsamantagal, it's still solution. Question, dun sa mga gustong mag-start ng company na ganyan, mahirap ba talaga mag-HVAC? Hindi naman actually. Actually, may mga tao nga tayo na sinasabihan natin na why not mag-start ka ng ganito? Then I'll help you. Kumbaga parang ako naman nung nag-start ako talagang sincero kumbaga ang bala ko lang noon is yung willingness ko to serve, and then yung technical know-how, and of course yung sa engineering background natin, malaking tulong yon. Pero sabi ko nga sila, whatever business it is, parang go lang ng go. Kung may idea ka, i-implement mo, and then kung mag-fail yan, then do it again. At least you learn from your mistake, hindi mo na siya ulitin uli. And then kapag inulit mo yung mistakes mo, then at the end of the day, meron dyan na isa sa ginawa mo na tama. So, wag lang susuko, parang gano'n. Yan. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang, yeah. Walang suko ka agad And besides, huwag silang mag-focus sa competition. So, mag-focus sila sa kung ano yung kaya nilang gawin. Kasi like dito sa Manitoba, sa Winnipeg, maraming HVAC companies so, siyempre may kanya-kanyang may kanya-kanyang capability. Hindi lahat pare-pareho.
So, meron silang advantage from you, meron kang advantage from them. Pero kung magfo-focus ka dahil meron kang competition, then hindi ka mag-grow. So, let them be. Maraming customer dyan eh. Maraming binibuild na bahay, maraming nagre-renovate na bahay. So, hindi ka mauubusan as long as ginagawa mo yung trabaho mo ng tama and fair sa customer. Yeah. Lastly, kuya, si ate ba nasa company mo na din siya nag-work or may iba pa rin siyang work? Yung sister ko? Hindi, yung asawa. No. Nag-work siya sa Boeing. Doon pa rin siya. Oo, Okay, sa Boeing pa rin siya. siya. Hindi kami pwede magsama sa isang company. Okay. Mag-aaway kami. Pero, gano'ng ka-importante yung support ng partners natin sa buhay? Very important yun. Kasi, siyempre, lahat ng decision mo is kailangan dalawa kayo eh. Oo, hindi lang dahil, kumbaga, couple kami. Ano rin yan eh, kumbaga, open din siya na hindi lang siya pinagsasabihan ko ng problema. Sa company namin, may pinagsasabihan tayo ng problema. Kasi iba-ibang level din yan eh. So, siya ang experience niya, let's say, sa Boeing. So, iba yung ginagawa nila, iba yung ginagawa natin sa business. Pero ang mahalaga dun kasi, kung ano yung decision mo, then sasabihin mo sa kanya, kapag nag-agree siya, then good. Pero pag hindi siya nag-agree, at ikaw ang decision mo ito, so panindigan mo. So, whatever happens dun sa decision mo, make sure na hindi mo siya i-istorbohin. So, yun lang yun. Kaya medyo okay kami. So, same thing with the offices namin. Kung ano yung decision nila, pinababayaan mo sila. Kasi may kanya-kanya naman silang designation eh. So, kung yan is decision mo, let me know. Kung hindi ako pabor, at sa tingin mo is okay yan, then, implement mo. Pero that's gonna be your responsibility. And then kung mag-fail, then I'm here to help. So, doon naman sa mga gustong mag-start ng any business, anong mapapayo mo sa kanila? Well, go for it. Huwag kayong matakot sa utang. Oo. Kasi yan kailangan mo kasi, siyempre, pag mag-i-start ka ng business, talagang financial. Yan lagi ang problema. Pero wag nilang iisipin yon. So, marami namang support na pwede kang makuha, pwedeng sa bank or any kind ng resources, equity ng bahay or sa friends, sa families. Make sure lang na pag nag-umpisa kayo is yung focus mo is 100%. So, and pag kumikita ka ng konti, huwag kang maglilo. So, continue, be hungry, and then i-improve mo lang kung ano yung sinimulan mo. Huwag yung pababa, lagi kang pataas. Yeah. Baka may gusto kayo promote, kuya. We're ending the podcast now. Yeah. Baka may gusto kang i-promote. Well, ang green department naman, always nasa social media yan. So, if ever meron kayong concern or may mga questions lang kayo, just call me. Kaya yung plate number ko nakalagay, call me. So call me 24 hours, walang bayad yon. So kung gusto nila magtanong, whether sa amin kayo kukuha ng service or not, then we're open. So those are Textmate pwede. Textmate pwede rin, Messenger pwede rin, any kind. Basta laging open yung line natin. And but if you need yung better quality ng services and products, and call 204-219-8344. So 24/7 kami. You can send me nga dun sa email or text messages or messenger, any kind. Website, ano website ni ang website natin is www.greendepthvac.ca. There you go. Any last word para sa audience natin? Huwag naman last word. Hindi. Para lang sa podcast. Just call us. Any concern with regards to HVAC, sabihin sa then let me know. Kapag may mga concern kayo sa bahay, kahit hindi HVAC yan, kung kaya kong sagutin, then... At tanong pala, lastly, kung nag-hire ka pa, baka mamaya merong naghahanap ng trabaho dyan. Well, for now, hindi. Pero of course, in the future, so meron tayong mga plans to make our company bigger. So, mangangailangan talaga kami. So, just look for our posting kung ano man yung mga position na magiging available. Usually, social media or... saan ba yun? Yung HR namin na naghahawak nun. Pero may mga posting kami every now and then. Yeah. Alright, well, thanks for tuning in to the Real Hustle Show with Marlou Marillius. Stay grinding, stay winning,
If you got any value from this episode, share, tag your friends so then they can level up too. I'm your host, Marlon Marillius. See you on the next episode. Peace. Yeah.